Hi guys! Welcome back to our channel! Maple and Stars. Tayo daw. Wala, nakita ko. Ako na to, matapa ako tayo. Dami kasi nag-walk ng aso dito. Ayan, welcome back sa aming channel. By the way, the date today is March 20th of this year, 2024. Officially spring na ngayon dito sa Canada. Kasi sabi ng mga lokal, well, based din sa Google, start daw ng spring officially is March 20. Ayan, so spring na. Pero kita nyo naman, marami pa rin mga yellow, snow sa paligid. Ayan. Pero umiinit-init na yung panahon. So ngayon, bago kami malas, chinek ko yung temp is 3 degrees, feels like -1. So pwede na mag hoodie. Ayan, so pwede na mag hoodie. Kahit di na mag winter jacket, goods na. Walang uulan. Pero so far so good, umiinit na. Salamat naman. So ba't ba tayo nandito ngayon? Gusto namin i-discuss yung recent update ng Canada sa immigration pathway nila, specifically sa student permit. So yun, di ba, nag-release sila ng cap or limit dun sa tatanggapin ng mga international student dito sa Canada. And bukod dun, nag-release pa sila ng another form of parang paghihigpit dun sa student permit, which is hindi na sila nag-aalaw ng spousal open work permit dun sa mga student visa. So before, 'di ba, inaalaw pag may spouse ka, pwede mo automatic, pwede mong i-apply na open work permit yung asawa mo. Tapos pwede mo nang i-apply yung mga anak mo ng student visa papunta dito, ganyan, sabay-sabay kayo, pwede. Pero ngayon hindi na ganon. So isa sa recent changes nila, yun nga, di na nila inaalaw yung mga asawa na magkaroon ng open work permit papunta dito sa Canada unless si main applicant or si student is ang kinukuwang course yung it's either masteral, doctorate, ganyan. Dun lang sila magkakaroon ng open work permit. Ito yung list ng mga courses or program. So yan, pagka hindi kasama dyan sa program na yan yung iti-take ng asawa mo or kayo mga applicant, maaaring hindi mabigyan ng open work permit yung asawa nyo. Yung proof of fund. Yung proof of fund yun, no? Yung 20,000. Dati kasi 10,000 per year per head, kumbaga. Kung ikaw single applicant ka, dapat magpakita ka ng 10,000 na parang proof of fund. So ngayon ginawa nila ng 20,000. Minamahalan nila. Talagang naghihigpit na sila. Ayun, so yung itong student pathway na to, hindi nga kasi namin siya masyadong nire-recommend kasi masyadong magastos. Unless kung meron kayong budget talaga. Hindi lang saktong budget, but more of talagang mapera kayo, ganon. But naman, this is no means of dinidiscourage namin, hindi naman. Pero it's just that sobrang laki lang din kasi ng pera na kailangan. Tsaka baka mamaya kung pupunta kayo dito ng saktuhan lang, kayo rin naman yung mahihirapan, di ba? Unless kung gusto nyo lang din mahirapan, pwede naman din. Pero yun nga, itong video na to, hindi naman namin dinidiscourage yung pag-student pathway kasi siya, napaka-beneficial din niya kasi kung graduate ka ng program dito sa Canada,
mas may edge ka dun Oo. sa pag-apply ng trabaho. Oo, Totoo yun kasi totoo naman. yung mga karamihan sa mga schools or mga pinagtapos natin sa Pilipinas, hindi nila na-recognize. Yung iba siguro ganyan, pero yung karamihan parang binabaliwala nila yung program na tinapos mo sa Pilipinas eh. Kumbaga back to zero ka talaga dito eh. Diba nga mataas nga daw ang standards of education sa ibang bansa. Kaya kung ikaw graduate ka ng course or program dito sa Canada, may edge ka pa rin. Ah. So kung yun nga, kung kaya nyo naman na mag student visa and walang open work permit na suporta ni asawa, why not? Diba? Tuloy nyo yung pag-student visa, wala namang problema doon. Mm-mm. Pero ayun nga, like we always say, basta prepared kayo. Mahirap kasi yung hindi prepared eh. Tapos ending, uwi sa Pinas, sayang, di ba? Sayang yung panahon, sayang yung pera. But still, it's on you. Hindi naman di ba? Hindi naman, kumbaga, sa inyo din naman yan eh. Call nyo naman yan. Kayo bahala. We're just here to state facts na yun nangyayari dito. Base sa point of view namin na Oo. nandito na sa Canada. Oo. So, nasa sa inyo pa rin yan. It's just that, hindi lang namin siya marirecommend unless sobrang yaman nyo. At gusto nyo pumunta ng Canada. Tsaka, like what we always say nga, sa mga video namin, kung gusto nyo mag-abroad, mag-Canada, ganyan, pumunta dito sa Canada, at tinatanong nyo or pinag-iisipan nyo, kumbaga, when is the right time to do it, ganyan, kung pupush ba namin, pupurso namin, i-push nyo na ngayon. Kung gusto nyo or nagkakaroon kayo ng idea na baka gusto nyo mag-move dito, either mag-aral o mag-migrate, Oo. ituloy nyo na ngayon, Oo. gawin nyo na ngayon. Yes. Ano siya, the sooner the better. Yun talaga yung ano niya. Kasi nga, humihigpit na sila. Naghihigpit na. Oo. Kaya na yan, di ba recently si Alberta nag-release sila ng PR pathway for tourism and hospitality, yung last video namin. Pero before that, wala talagang ino-offer pa yung ibang mga provinces. Ibig sabihin, dumadami na rin yung tao dito. Tapos hindi na rin ganun din ka-frequent yung mga events ba, no? Unlike before na laging may event na ganito, ganyan. Ibig sabihin, dumadami na yung tao. Mas maganda na kung plano nyong pumunta, Start na ngayon. so na kayo, start na kayo ng plano nyo. Tsaka yun nga, kasi habang tumatagal, yung mga lokal dito parang pinipressure nila yung gobyerno na higpitan na yung immigration rules. Kasi para sa kanila, sobrang dami na ng mga immigrant dito sa Canada. Ganyan. Kaya yung gobyerno, nag-i-strict na sila ng mga rules na anti-immigrant. O di naman anti, siguro parang hindi na ganun kaluwag gaya dati. Kasi dati, kumuha ka Pwede. lang ng business ad. Kasi yun yung napag-usapan nung katrabaho namin Kasi parang lahat sila doon same ng program. Kasi Lahat sila business ad. lahat sila business ad kasi yun yung pinakamadali. Oo. Which is very smart kasi bakit mo nga naman papahirapan sarili mo kung PR lang naman din ang habol mo, di ba? Dito ka na sa pinakamadali. Kaya ayun yung nangyari, naghigpit sila. Nagbigay na lang sila ng set of programs na kung pasok ka doon, yun lang pwede mag-open work permit na partner, di ba? Kaya like before, yun nga, kuha kang business ad, kuha ka ng ganitong course, pwede. Apply mo na open work permit, pwede. Diba? Ngayon, parang ang pinopromote nila dito sa Canada is yung talagang for student talaga. Na talagang for study purposes kasi gusto nila after ng pag-aaral, balik na doon sa bansa. Pero alam naman natin na hindi yun yung naman yun nangyayari. talaga yung purpose. Tsaka ng purpose. Ang purpose is mag-aral, magstay dito, maging PR, ganyan. Pero ngayon, kaya nagbigay sila ng list of courses or program na kung ano lang yung nandun, yun lang yung magkakaroon ng open work permit yung asawa. Ayun lang
naman guys, like we said, this is not meant to discourage everybody. Kung may pera nga kayo, go. At kung gusto nyo mag-Canada, go. Pero yun, mahirap nga kasi dahil tumataas lahat, humihigpit. Then again, it's your call, diba? We're just here to state kung ano yung nangyayari. Current events ba? Kaya kung gusto nyo magpunta dito sa Canada, low yung budget nyo or hindi kaya ng budget, try nyo ibang program. Kasi kada province naman ni Canada, meron silang iba-ibang pathway, iba-ibang program para mapag-migrate ka dito. Oo. Kagaya nung LMI, lagi naman namin binabanggit yung LMI. Yeah, So mga medyo work permit ba? Oo, familiar na siguro kayo sa term na yun. Pero alam mo yun, meron pa rin namang way. It's just that baka hindi lang ganun kabilis. Ayan. Like what we wanted. Kasi syempre gusto natin mabilis, di ba? Kumbaga, mag-research kayo kung ano yung program na babagay sa inyo. Meron yan, meron yan. Oo. Ayun lang guys. Hopefully nakatulong itong video, no, sa inyo. At kung gusto nyo i-pursue ang student, go. Wala namang problema doon. Oo. Ayan. Thank you guys for watching. See you guys in our next video. Bye!